Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Magandang balita po ay nagbabalik shortwave na rin po ang ating himpilang radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz, at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, at sa punto pong ito ay makakausap natin, no? Papapasukin muna natin itong ating panayam dahil nabalitaan nga natin itong pagtaas ng ceiling ng fuel-related surcharges ng domestic shipping mula sa 20% ay gagawin itong 30%. Kaya naman para bigyang linaw ang ilan sa ating mga katanungan patungkol dito, makakausap natin live via phone patch po si Director Louie De Los Santos, ang opisyal na tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority o Marina. Magandang araw po sa inyo, Director Louie. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Bea, at sa ating mga tagapakinig. Actually, nasa Port of Lucena po kami ngayon at tumutulong din po sa pag-inspect at tingnan na rin po yung overall po na sitwasyon po dito sa Port of Lucena. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Naku, busy po pala kayo ngayong hapon. Thank you so much. We are grateful na kami po ay inyong pinagbigyan bagamat meron po kayong appointment. Ayun, so makikibalita kami, Director Louie. Naglabas nga po ang Marina ng Advisory number 2026-15. Patungkol po ito dito sa pagtataas ng ceiling ng fuel-related surcharges mula 20%, gagawin siyang 30%. Director Louie, ano po ang naging pangunahing basehan para payagan ang ganitong dagdag singil sa domestic shipping? Ma'am Bea, sa mga ganitong sitwasyon,
ang pinaka-challenging talaga sa part ng regulator ng Maritime Industry Authority ay hanapin po talaga yung intersection ng interest po ng mga ating mga mananakay at the same time yung mga interest din po ng ating mga ship owners. Alam po natin na nandun po tayo sa sitwasyon na lahat po ng mga pangunahing pangangailangan po natin ay nagtaas po ng presyo. Bunsod na rin po doon sa sa kaguluhan po doon sa Middle East. At tayo po yung 30% po actually kung tutuusin medyo mahirap po para sa ating mga ship owners, but we need to balance also yung interest po ng ating mga mananakay. The basis was pinag-aralan po ng Marina ang financial statement lahat po ng mga shipping companies at tinignan po natin doon yung consumption po nila sa fuel. Okay. So yun po yung naging basehan ng pag-increase po natin in relation po sa mga daily rate po o yung pagtaas po ng mga presyo ng krudo na inaangkat po natin dito sa Pilipinas. Okay. Director Louie, speaking of, dahil ayun nga, ito po ay bunsod na rin po nung krisis sa Middle East. Please educate us, Director Louie, paano po direktang nakakaapekto ang global oil prices sa operation ng ating mga barko dito po sa Pilipinas? Ma'am Bea, tayo po ay net importer po ng oil dito sa Pilipinas. We do not produce so much barrel of oil para po sa mga daily requirements po ng ating ekonomiya. So, net importer, so ibig sabihin 99 or more than 90% po inaangkat po natin sa sa Middle East ang mga requirements po ng ating mga transportation sector. Okay. And kailan po mararamdaman ng ating mga pasahero at cargo owners itong taas presyo, Director? Ang requirement po ngayon kasi previously nagpasa po ng Marina ng 20% na inaalaw po natin na increase ng atin ng passenger saka yung cargo rates po natin. Tapos kailangan po kasi na-inform ang Marina. Okay. Kailangan din po yung publication requirement pero yung latest po na advisory ng Marina, which is 30% increase, ibig sabihin po, yung naunang 20%, 10% na lang po yung pwede nilang idagdag. Okay. To make Okay. it 30%. Okay. So 20% meron na palang earlier na advisory regarding this. So to make it 30, 10% na lang pala ang idadagdag. Yun na lang po yung pwede nilang idagdag. Pero yung mga cost ng freight ng ating mga basic commodities, so ibig sabihin yung mga pangunahing mga pangangailangan po ng ating mga mamamayan, hindi po kasama sa 30%, 20% lang po ang sinasaad po ng advisory ng Marina. Yes, oo, nabanggit nyo nga po itong pag-sustain ng 20% for the yung goods na kailangan ng ating mga konsumidor. Especially po ito sabi, may shield po sa produktong agrikultural. Mananatili po yung 20%. Director Louie, paano po masisiguro ng Marina na hindi isasama ng mga shipping companies yung kargamento dito sa 30% increase? Yung mga shippers po natin, alam may mga labels pa ang mga yan at nakikita naman po natin pag niloload sa mga cargo kung ano yung mga klase ng produkto because there's also a declaration kung ano yung mga produkto na kinakarga po sa mga iba't ibang mga natin, mga sasakyang pandagat. To put in analogy, kagaya lang po, mga PWD, senior citizen, madaling i-segregate kasi for them to be able to be entitled yun sa 20% po na discount. Kagaya rin po yung ginagawa po natin sa sa ating mga basic commodities na niloload po natin sa ating mga ro-ro vessels and other cargo vessels of course. Okay. Director Louie, nakasaad din po na kapag bumaba ang presyo ng langis, dapat ibaba rin po yung singil. Paano po babantayan ng Marina kung sumusunod ang mga company dito po sa rollback na tinatawag? Ang kagandahan po sa ating mga shipping operators, they work closely with Marina at naiintindihan naman nila ang mga sitwasyon sa ngayon. And at the same time, tayo ay may regional offices na nagmo-monitor po sa ating mga barko. Okay. For example, yung mga rates nila, pag bumaba na po yung presyo ng gasolina,
mga karamihan din po sumusunod talaga at ito po yung maganda sa sa domestic shipping industry po natin. Ang ating mga transport mga operators natin napakadaling pakiusapan at sumusunod naman po sila sa mga regulasyon po natin. Okay, okay. That's good to know po na at least ito po ma-assure natin na sumusunod sila. But in cases po, Director Louie, na hindi po nakakasunod, ano po yung parusa o multa na pwedeng ipataw dito po sa mga shipping operators na mahuhuling maniningil ng lampas sa 30% cap? Lahat po ay subject sa due process. Pinapadalahan po natin sila ng show cause order. Kailangan po nila magpaliwanag at kung hindi po tayo ma-satisfy, pwede pong masuspend ang kanilang mga lisensya, ang kanilang CPC, at pwede rin pong aabot po doon sa cancellation ng mga permits po nila. Okay, okay. Alright, Director Louie, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngayon po, nakikiusap po tayo sa ating mga, of course, behero na sundin po ang ating mga maritime safety regulations. Alamin kung asan po yung mga life vest. Alamin kung ilan ang passenger capacity ng ating mga sinasakyan. Kasi napakahirap po kung magkakaroon po ng aberya sa mga biyahe po natin. At ang ating mga shipping operators, sana po sundin po natin ang tinatakda na pagtaas po ng mga cargo freights at mga passenger rates para na rin po sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, kailangan po natin magtulong-tulong kasi nandun po tayo sa isang sitwasyon na dapat isang bansa, isang Pilipinas at buong Pilipino. Tayo po lahat ay magtutulungan balang araw. Malalagpasan po natin ang mga to. Yes, maraming salamat. Napakagandang mensahe, Director Louie. Mag-ingat po kayo dyan sa Port of Lucena. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you, Ma'am Bea. Salamat you. po. Thank you, sir. Yan po si Director Louie De Los Santos, ang opisyal na tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority o MARINA. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, mahigit 3,300 na mga Pilipino ang na-repatriate naman ng pamahalaan mula sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula March 5 hanggang March 29, nasa 2,551 overseas Filipino workers o OFWs at 835 na mga dependents ang nakauwi sa Pilipinas. Mahigit 18,000 na iba pa ang tumanggap naman ng tulong mula sa pamahalaan. Muling tiniyak ng Pangulo ang reintegration program para sa mga Pilipinong magbabalik sa bansa. Habang may Pilipinong nangangailangan ng tulong, patuloy kaming magsusumikap na ipaabot ito. Hindi kami titigil sa pagkilos hanggang maramdaman ito sa bawat tahanan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Darating na ngayong linggo ang karagdagang 142,000 na mga bariles ng diesel. Mahigit ito o bahagi ito ng mahigit 1,000,000 bariles na in-order ng Philippine National Oil Company. Ayon kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., may 51-day fuel supply buffer na ang Pilipinas sa gitna ng pagsisikap ng gobyerno na madagdagan ang oil stocks habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Samantala, nailabas na rin ng Budget Department ang pondo para sa pagbili ng karagdagan pang langis. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Karagdagang 1.28 billion pesos na tulong ang ibibigay ng gobyerno sa transport workers na apektado ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng sigalot sa Middle East. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukod pa sa 5,000 pisong cash assistance na tinanggap ng transport workers. Anya sisimula ng pamamahagi ng karagdagang tulong sa susunod na linggo. Mahigit 256,000 na transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na ng 5,000 na cash assistance. May 1.28 billion pa na ibibigay. Magsisimula na ang nationwide na pagbigay sa April 6. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tatanggapin na ngayong Abril ng mga magsasaka at mangingisda ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan para ibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigit 4 na milyong magsasaka at mangingisda ang tatanggap ng tig 2,325 pesos mula ngayong buwan. Bukod dito, bibigyan din ng fuel subsidy ang 40,000 ng mga magsasaka habang halos 100,000 na fuel cards at fuel vouchers sa mga mangingisda. Meron ding dadating na tulong galing sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos bawat isa sa Abril. Mayroon ding fuel subsidy para sa mahigit na 40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap na ng halos 100,000 na fuel card at fuel voucher. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ilalabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ang executive order para sa ipapataw na 50 pesos per kilo na price cap sa imported well-milled rice. Sangayon ito sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, kapag tumataas ang presyo ng langis, sunod na ring tumataas ang presyo ng pagkain. Bukod dito, pinalawak din ng gobyerno ang bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas sa buong bansa. Ito ay naging mas malawak dahil dati ang aming pinoprovide sa 20 pesos rice ay 600 tons. Ay ngayon umakyat na sa 2,000 tons dahil tumaas ang demand. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Lingguhang makikipagpulong ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga manufacturer at retailer para palawigin ang kanilang pangako na huwag magtaas ng presyo ng basic commodities pagkatapos ng Abril. Magugunita ang sinabi ng DTI na walang magiging taas presyo sa basic goods hanggang Abril 16. Bagamat hindi sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kung mayroong pagtaas nga ng presyo pagkatapos ng April 16, ay sinabi nitong sisikapin ng gobyerno na mapanatiling hindi tumataas ang presyo ng mga bilihin. Sa ngayon po, ayaw na po natin sabihin na magtataas sila. So doon muna po tayo sa walang price increase at after a week, saka po natin tanungin ang DTI para po sa mas detalyadong programa para dito. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay naman balita, Department of Trade and Industry o DTI lumagda na ng partnership sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association para sa commitment ng mga supermarkets sa hindi pagtataas ng basic necessities and prime commodities hanggang April 16. Mag-uulat si AJ Ignacio.
Lumagda ng kasunduan ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA sa Department of Trade and Industry upang masiguro ng kagawaran na hindi sila magtataas ng presyo ng mga basic necessities and prime commodities hanggang April 16. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, na layo ng nasabing partnership na ma-maintain ang mga kasalukuyang presyo ng mga basic necessities and prime commodities dahil nga sa patuloy na petroleum crisis sa gitnang silangan at upang hindi lubos na maapektuhan ng taong bayan. Kabilang sa mga hindi gagalaw ng presyo sa mga supermarkets ay ang presyo ng mga canned goods, kandila, battery, processed milk, instant noodles, condiments, sabong pampaligo at sabong panlaba. Muli naman siniguro ng mga miyembro ng supermarkets na patuloy ang kanilang pakikisa sa national government upang hindi agad maapektuhan ang taong bayan sa gitna ng patuloy na krisis. Mula pa rin dito sa DTI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Piso muling humina kontra dolyar, stock market na itala sa pinakamababang antas, bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso habang lumalawak ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, humina ang piso sa 5.8 centavos at nagsara sa 60.7 kada dolyar mula sa dating record na 60.69 noong Lunes. Nagbukas ang piso sa bahagyang mas malakas na antas na 60.65 at umakyat pa sa 60.58 sa intraday trading. Gayunman bumagsak ito sa pinakamahinang antas na 60.75 bago magsara ang kalakalan. Samantala bumagsak din ang lokal na stock market ng 1.7% o 103.34 points at nagsara sa 5,869 na antas. Ang mas malawak na all shares index ay bumagsak din ng 1.19% o 40.01 points o nasa 3,295 na antas. Ito ng pinakamahinang pagsasara ng Philippine Stock Exchange Index ngayong taon at pinakamababa mula noong November 19 kung saan nagtapos ito sa 5,813. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang paghina ng piso at pagbagsak ng stocks ay dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na nagdudulot ng banta sa pagtaas ng inflation sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isa sa mga dahilan ng paghina ng piso kontra dolyar ang nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ayaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyayaring sitwasyon sa gitnang silangan, subalit dahil walang kontrol ang gobyerno ukol dito, ay natural lamang na humina ang piso hanggang matapos ang digmaan. Nitong Martes pumalo sa 60 peso 748 ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na patuloy na ginagawa ng administrasyon ang lahat para mapangasiwaan ang sitwasyon. Alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact, epekto nitong sigalot sa Middle East. Gagawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinikayat ngayon ng PhilHealth ang mga direktang kontributor nito upang samantalahin ang penalty condonation scheme. Ito ay sa gitna ng panawagan ng ilan na pansamantalang itigil ang singil sa gitna ng tumataas na presyo ng krudo at iba pang bilihin dahil sa epekto ng gulo sa Middle East. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson Dr. Israel Francis Pargas na kasama sa penalty condonation ang mga overseas Filipino worker o OFW. Maaari makipag-ugnayan ang kanilang mga ahensya sa PhilHealth upang i-waive ang interest na hindi o nang hindi nabayarang kontribusyon. Yung mga merong may missed
premium contributions ay wini-waive po natin yung interest. So akin nga pong hinihikayat yung ating lahat ng mga employers na merong missed premium contributions, yun pong mga self-employed na merong missed premium contributions na makipag-ugnayan na sa mga opisina ng PhilHealth para po mai-apply sa kanila or makapag-apply sila nung pong waiver of interest. Kabilang ba dito ang mga overseas Filipino workers? Kasama po sila sila po kasi is under either employed or under po sila ng self-employed or yung pong self-paying, especially po kung sila ay land-based, sila po ay mga self-paying. Kung sila naman po ay sea-based, sila po ay under the direct contributors kasi meron silang mga manning agencies. PhilHealth Senior Vice President for Health, Finance, Policy Sector at spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Suportado ng Philippine Tour Operators Association Incorporated o PhilToa ang pahayag ng Department of Tourism na nananatiling bukas ang Pilipinas sa pagnenegosyo at turismo sa kabila ng krisis sa Middle East. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni PhilHealth PRO at Trustee Cecil Kimpo na patuloy sila sa pagbibigay ng kabuhayan sa milyon-milyong Pilipino sa industriya ng turismo. Ani Kimpo, nagbago ang trend sa pag-travel dahil sa pabago-bagong presyo ng tour packages, bunsod ng tumataas na presyo ng krudo. Payo nito, mainam planuhin ng maaga ang biyahe para makamura sa gastos. Strongly support po ang direction ng Department of Tourism na business as usual pa rin ang mga tourism stakeholders natin. Ang tourism po, ang laki po ng dinudulot sa ekonomiya natin, di ba? So, tuloy-tuloy pa rin, lahat bukas pa rin kami, lahat ng hotels, mga airline companies, tuloy-tuloy. Ramdam pa rin po namin, sir, ang steady demand. Meron lang po, sir, shift sa travel kasi syempre ang taas ng gasolina, may price sensitive na ngayon ang mga tukta natin. At saka, syempre, planadong-planado po. Kasi nga, para, di ba, pag nagplano ka ng travel mo way in advance, mas makakamura ka. So talagang naghahanap na po yung mga travelers natin na mga value for money na mga packages. Si PhilToa PRO at Trustee Cecil Kimpo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach bilang pagtiyak sa ligtas at maginhawang biyahe ng mga motorista at commuter ngayong Semana Santa. Kaugnay nito, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na handa na ang lahat ng transport hubs sa railways, aviation, road at maritime sectors. Inaasahan ng Transportation Department ang pagdagsa ng 5 milyong pasahero at commuter sa iba't ibang transport hubs ngayong long weekend. Parati pong sinasabi ng ating Pangulo, at least for this Semana Santa, sa DOTR po tiyakin na parating may sasakyan at masasakyan ang ating mga kababayan at pangalawa po ligtas ang kanilang pagbiyahe. Samantala, pagtitiyak pa rin sa ligtas at maayos na biyahe, sisimulan ng Department of Transportation o DOTR ang mas malawak na clearing operations sa mga kalsada bago pa ang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week. Bagamat karaniwang isinasagawa ang operasyon sa expressways at Maharlika Highway, sinabi ni Lopez na palalawakin ito sa iba pang pangunahing kalsada, partikular sa MacArthur Highway. Utos ng ating Pangulo, we have to extend this also to the entire, not only Maharlika Highway, pero MacArthur Highway po. Yung kahabahan po ng ating highway dito papuntang norte at papuntang south din po. Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, ligtas na biyahe, panawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator. Si Ray Ferrer sa report.
Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver at operator na tiyakin ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Inaasahan ngayong araw ang pagdagsapan ng mga pasahero sa iba't ibang terminal habang pauwi sa kanilang probinsya. Paalala ng ahensya, iwasan ang overloading at sundin ang tamang kapasidad ng sasakyan. Siguraduhin ding maayos ang kondisyon nito bago bumiyahe gamit ang blow bagets checklist. Pinapayuhan ang mga driver na maging magalang sa pasahero at sumunod sa traffic rules at speed limits. Maigpit ding pinagbabawal ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho alinsunod sa Anti-Distracted Driving Act. Binigyang diin pa ng LTFRB na sa panahon ito ng paglalakbay mahalaga ang disiplina at pag-iingat para sa ligtas na biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Random drug testing sa mga terminal pinaigting ng PDEA ngayong Semana Santa. Si Marian Bastasa sa balita. Tuloy-tuloy ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsasagawa ng random drug testing sa iba't ibang transport terminal sa bansa bilang bahagi pa rin ng Oplan Harabas ngayong Semana Santa. Sa Bicol Region, umabot sa 172 POV drivers at mga konduktor ang sumailalim sa surprise drug test sa pakikipagtulungan sa LTO kung saan 3 ang nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot. Sa Cagayan Valley naman, 120 POV drivers din ang nasuri at lahat ay nagnegatibo habang nagsagawa rin ng canine inspection sa mga terminal para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa Eastern Visayas, mahigit 150 drivers ang isinailalim din sa drug testing kung saan 3 rin ang nagpositibo at agad na isinailalim sa kaukulang proseso at intervention. Ayon sa PDEA, layo ng operasyon na masiguro ang kaligtasan ng mga behero at mapanatiling drug-free ang mga pampublikong transportasyon, lalo na ngayong panahon na marami ang lumuluwas para magbakasyon. Mula sa PDEA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigit 1 milyong biyahero na monitor na ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong Holy Week. May report si Lawrence Tanhoco. Umabot na sa 1.3 million passengers ang na-monitor ng PCG o Philippine Coast Guard sa iba't ibang pantalan sa bansa sa ilalim ng Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026. Ayon sa PCG, naitala ang bilang mula March 28 hanggang kagabi March 31, 2026. Pinakamaraming pasahero ang dumagsa sa mga pantalan sa Cebu, Batangas, Aklan at Iloilo, kilalang mga pangunahing destinasyon ng mga bakasyonista. Samantala, iniulat din ng PCG ang unang insidente ng pagkalunod sa Ilocos Norte kung saan nasagip ang biktima na napag-alamang uminom ng alak bago maligo sa dagat. Patuloy ang paalala ng PCG sa publiko na maging maingat at iwasan ang pagligo sa dagat kung nakainom ng alak upang maiwasan naman ang aksidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ban Toxics may paalala ngayong Semana Santa. Si Manuel Francisco sa detalye. Patuloy ang panawagan ng environmental group na Ban Toxic sa mga Pilipino na maging disiplinado at sundin ang mga pulisiyang ipinatutupad ng LGUs at pamunuan ng mga simbahan upang mapanatili ang kalinisan sa paggunita ng Semana Santa. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ban Toxic's Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon, binigyang diin niya ang pagbibigay respeto sa mga pook-dalanginan na darayuhin ng ating mga kababayan ngayong mahal na araw. Paalala natin sa ating mga kababayan na yung mga simbahan po ay hindi po tambakan ng basura. Mahalaga po na mapanatili natin yung pagiging sagrado ng lugar at siyempre inaalaya natin yan ng ating panalangin at faith natin. So mahalaga po na bigyan natin ng respeto itong mga lugar na ito. Pakiusap pa ng Ban Toxics na maging panata na rin ang pag-iwas sa paggamit ng single-use plastics at disposable packaging bilang malasakit at pagmamahal sa ating kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa pangunahing balita, China sinasamantala ang sigalot sa gitnang silangan para palakasin ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Detalye mula kay J. Mark Dagala.
Sadyang sinasamantala ng China ang nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan para palakasin pang lalo ang kanilang puwersa sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, matapos ay ulat ito ang biglaang pagtaas ang bilang ng mga barko ng China sa nasabing karagatan sa 90 ngayong buwan. Ginawaan niya ito ng China habang nakatuon ang atensyon ng Estados Unidos at ang international community sa pagpapatatag sa kanlurang Asya. Dagdag pa niya, gagamitin ng China ang pagkakataon para kamkamin ang kabuuan ng South China Sea kasama ang West Philippine Sea at gawing normal ang kanilang iligal na presensya rito. Gayunman, nanindigan ng AFP na hindi sila patitinag at palilinlang sa mga taktika ng China at hindi sila papatol sa mga mapambuyong hakbang nito. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paggamit ng pangalang Pinoy para sa higit 100 bahagi ng Kalayaan Island Group, ipinagutos ng Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Magkakaroon na ng mga pangalang Pilipino ang mahigit 100 bahagi ng Kalayaan Island Group matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan para dito. Sa ilalim ng Executive Order No. 111, nakasaad na ang hakbang na ito ay upang palakasin ang pamamahala at soberanya ng bansa sa Palawan at sa West Philippine Sea. Batay sa rekomendasyon ng National Maritime Council, aabot sa 131 maritime features ang bibigyan ng opisyal na pangalang Pinoy para sa mas maayos na pamamahala at pagpapatibay ng teritoryo ng bansa. Kasabay nito, inatasan ng National Mapping and Resource Information Authority na maglabas ng updated na mapa at chart na maglalaman ng mga bagong pangalan. Obligado rin gamitin ng lahat ng tanggapan ng pamahalaan ang mga itinakdang pangalan sa kanilang mga opisyal na dokumento at komunikasyon. Samantala, inatasan rin ng Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA na isama ang mga ito sa mga aklat, pananaliksik at educational material. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news antabayanan, ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Wana Zumba at gender-based orientation isinagawa sa Basista, Pangasinan bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Diyan pikakasakay at panangin silibra na 26 Women's Month sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na bali na Basista tan Local Council for Women da kaiba sa PNP at nanggawa na Wana Zumba tan sa kaya orientasyon at gender-based violence. Gima po sabit ng aktibidad at sa kaya Zumba session niya tinawag Yawana Zumba no inarare kabian at komunidad at nan-iiba ang tiyan na ipanangnang supang kakasakay tan na itulak so para at abig lamana. Kasumpalan tuya, tampolya timumbok so gender-based violence orientation ang tiyan na itagay so kaantaan tanay dan na dugan edukasyon so aray akisakay ni pakar at karapatanda. Ginawaan mo tiya ang napakasil so are kurang nga gagawaan ng komunidad ang napigilan sa panabuso tan na itulak so ligtas sa kaliber-liber para amina. At sayan orientasyon init na nabalat
So importansya na panbaga na are biktima na ang gano ang tutan niya klase na pansakit at sa BBI tan pangitar na suporta at sikara. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq Rubalde Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel de Guzman. Kalayaan Patrol Boat dumating na sa Palawan mula sa Lucena Port matapos ang mahigit 2 araw na paglalakbay sa karagatan. Magulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Agabot doon sa Palawan ang Kalayaan Patrol Boat alin sa siyudad ng Lucena matapos iyang sobra sa darawa kaadlaw sa pagbiyahi idya sa kadagatan. Impangunahan ni ang Team Kalayaan Island Group ang pagatid iyang patrol boat parti ang Environment Justice Sector Reform Project Phase 3 nga magaluwang katabangi ang municipal waters ang ikukuon nga lugar nga datuho sa West Philippine Sea o WPS. Agabot sa Palawan ang sarakayan nga ing maniobra ni Boat Captain Noli Verdiflor, Chief Engineer Humphrey Liaban at Chief Mechanic Joaquin Elim nga nagalin pa sa Kalayaan agod personal nga bugate ang nasambit nga barko alin sa Lucena Port, Quezon Province ang akalibas nga mga adlaw. Sa pagsasalasay ang boat captain anana bakan madali ang biyahe tinged nga butubang anda ang sari-saring kakuryan ang panimpo sa silid ang darwa igtinga sa adlaw ig sa gabi. Ang pagabot ang patrol boat ay isarang mabel nga resulta para sa lugar o sa lokal nga pamunuan ang kalayaan. Ang kapasidad ang KIG nga proteksyonan andang nasasakupan batok sa mga ilegal nga aktibidad sa dagat. Alindigi sa syudad ang Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Department of Public Works and Highways, DPWH Caraga Region, nagtayo ng mga lakbay-alalay motorist assistance team stations sa Surigao del Sur. Magulat si Raymond Aplaya. Adunay unom ka mga estratehikong lugar dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur ang gibutangan og lakbay-alalay motorist assistance team stations sa Department of Public Works and Highways o DPWH Caraga Region 13. Among inisyatiba gipatuman ubos sa Lakbay Alalay Program 2026, usa ka inisyatiba sa DPWH uban ang partisipasyon sa mga regional offices o tanang district engineering offices nga nagtumong alang sa paghatag og tabang og serbisyo sa mga biyahero ning panahon sa Semana Santa. Alang sa unang distrito, gipamutang among mga Lakbay Alalay Motorist Assistance Stations subay sa Surigao Davao Coastal Road dito sa Barangay Poblasyon lungsod sa Lianga, Barangay Lapas sa Tago, Barangay Poblasyon Cortes o dito sa Gamuton sa lungsod sa Lanuza. Samtang alang sa segundo distrito, gipahimutang kini dito sa Junction Lingig Trinto Road sa Barangay Tabon, Syudad sa Bislig o sa Junction Barubo, Agusan del Sur boundary sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Barubo. Sa tibuok Caraga Region, mukabat sa 21 ka mga lakbay alalay stations ang gipahimutang sa DPWH sa alang sa karon nga Semana Santa. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond Aplaya. Coast Guard Western Sulu hinikayat ang publiko na makilahok sa Say Something campaign. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Yabi-abi sin Coast Guard Western Sulu, iba na sin mga substation ini in mga rakyat ha Sulu, humambuo ka campaign. Say something, pag may nakita, isumbong. Maksud ini mapapusugin panglamuri sin mga tao ha pagpatutug. Sin kahatulan, iban lapas sa ununo kamumulahan ha karapatan. Magdurunggo-dunggo na sa Semana Santa, iban summer vacation at Sumba 2026, giko tumaudin mga magtutulak hangkan mahugot. Inapagdya sin Philippine Coast Guard ha mga jumbatan iban kakapal-kapalan. Iabi-abiin katan iban magtsaka ha mga bukod mareo kakainang bianasin overloading kulang at mayroon life-saving equipment
warong kaya declare mga darahan iwan mga kakahinang bidda pagkabiyak sa hana. Nanawag-tawagin Coast Guard pa mga rakyat, operator si mga sasakatan hadakat iban sin kaiwan ang pa mga stakeholder lumamod pagpatutug sin kahatulan commanding RP Holo nagida sa Jukiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nurida Salip Julkiram. Half-day work from home para sa lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan ng Iligan. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Gipatuman karong adlaw April 1, 2026 ang half-day work from home alang sa tanang kawani sa lokal nga pangagamhanan sa Iligan. Kini kabahin sa halapan nga pag-obserba sa Semana Santa karong tuiga 2026 o ang Holy Week. Diing daghan sa atong mga kababayan mo pauli sa ilang tagsa-tagsa nga probinsya aron matinud-anong buhaton ng ilang naaddan nga pagtuog pag-ampo uban sa ilang mga pamilya. Isip usa sa pinakataas nga semana nga walay pasok, daghan usab sa atong mga kababayan ang mupili nga ipahigayon ng ilang bakasyon sa nagkalaing-laing mga lugar sulod ug gawas sa nasod ubang sa ilang mga pamilya. Ang maong mando ubos sa Memorandum Order No. 70 Series of 2026 naglatid nga hangtod alas 12 sa udto lamang ang opisyal nga oras sa pagtrabaho. Hinaut nga malinawon og mapasalamaton ang paghandom sa Semana Santa sa matag Iliganon nga mamumuo pinaagi sa oras nga gihatag aron matuman nila ang ilang matinud-anong pag-ambo uban sa ilang mga hinugugma sa kinabuhi. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad Bashir. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nananatiling determinado ang Bureau of Customs o BOC na kaya pa rin itong matamo ang 1 trillion peso revenue target ngayong taon kahit pa kinukonsidera ng pamahalaan ang pagtatapya sa fuel excise taxes. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na aminado silang may malaking epekto sa koleksyon ang suspensyon o pagpapababa ng fuel excise tax lalo't nakakakuha ito ng nasa 200 hanggang 240 billion pesos kada taon. Sa kabila nito, sinabi ni Nepomuceno na suportado ng kanilang ahensya ang nasabing hakbang dahil mapapagaan nito ang gastusin ng mga consumer na umaaray na sa epekto ng mataas na presyo ng langis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Upang maabatan ng mababawas sa koleksyon, sinabi ng BOC Chief na humahanap na sila ng mga alternatibong pamamaraan sa pagkolekta ng kita habang nakatuon sa target na malampasan ng 1 trilyong pisong koleksyon ngayong taon. Maalala
Samanthalang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan ang isang executive order na nagbibigay kapangyarihan sa kanya para suspindihin o bawasan ang fuel excise tax kapag ang presyo nito sa pandaigdigang merkado ay mataas. Sa ngayon ay wala pang tinitingnang rebisyon sa full-year target ang pamahalaan dahil patuloy pa ang assessment nito sa fiscal impact ng posibleng tax adjustments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, minamadali na ng Department of Energy o DOE ang pagtapos sa ilang renewable energy at storage projects nang sa gayon ay masigurong stable ang supply ng enerhiya sa bansa. Ginawa ni Energy Secretary Sharon Garin ang pahayag sa gitna ng uncertainties o kawalang katiyakan sa supply ng langis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa kalihim, aabot sa humigit 1,400 megawatts ng electricity capacity mula sa 22 proyekto ang tinatarget na gawing online ngayong Abril. Binubuo ito ng nasa 12 solar, 6 na hydroelectric, 2 biomass, 1 wind project at 1 120 megawatt energy storage system. Aniga rin ang pagpapaspas sa mga proyektong ito ay makatutulong upang maabata ng epekto ng tumataas na presyo ng langis lalo na sa paglikha ng enerhiya. Bagaman maliit na bahagi lamang anya ang bansa ang nakakawing sa diesel para sa paglikha ng kuryente, nakadepende pa rin anya ang ibang energy sources sa transportasyon at logistics, kaya naman vulnerable rin sila sa taas presyo ng langis. Kasabay nito, sinabi ng DOE Secretary na patuloy ang kanilang koordinasyon sa developers upang mapabilis ang pagkakakumpleto ng mga nakalinyang proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan na ng Mterra Solar ang pag-export nito ng inisyal na 250 megawatts na kuryente papunta sa grid. Sa pahayag ng Meralco Power Gen Corporation o MGen, iniulit din nito na nabigyang enerhiya rin ng Mterra ang unang tranche ng battery energy storage system dahilan para makapag-deliver ito ng aabot sa 450 megawatt hours ng kuryente kada gabi. Ayon kay MGen President at CEO Emmanuel Rubio, ang nasabing phased energization ay magpapagaan sa problema sa supply at magme-maintain sa stable na presyo ng kuryente sa gitna ng kawalang katiyakan sa global energy. Sinugundahan ito ni Energy Secretary Sharon Garin at sinabing magpapatatag ito sa seguridad ng enerhiya sa bansa. Ang Mterra Solar Project na matatagpuan sa Bulacan at Nueva Ecija ang itinuturing na pinakamalaking battery integrated solar power project sa buong mundo. Kasulukuyan itong dinidevelop sa kada bahagi at inaasahang makukumpleto ang commercial operation sa 2027. Kapag tuluyang natapos, kaya nitong suplayan ng malinis na enerhiya ang nasa 2.4 na milyong kabahayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinasinungalingan ng Meralco ang kumakalat na balitang may matagalang brownout na mangyayari sa mga susunod na araw. Sa abiso ng Electric Power Distribution Company, tinawag nitong fake news ang umano'y nakaschedule na 3 buwang power outages. Hinikayat nito ang publiko na manatiling mapagmatsyag at tiyaking maigi ang mga impormasyon bago i-share sa social media, lalo nila sa panahong nagkalat ang mga mapanlinglang na post. Pinaalalahanan din nito ang mga consumer na sundan lamang ang mga anunsyong manggagaling sa kanilang official channels at sa mga ahensya ng pamahalaan nang sa gayon ay matiyak na akma at lehitimo ang mga ulat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagpahayag ang telecommunications company na PLDT Incorporated ng kahandaan sa pag-block sa access ng online game na Roblox kung ipag-uutos ng pamahalaan. Ayon kay PLDT Chief Legal Counsel Joan De Venecia Fabul, handang sumunod ang kanilang kumpanya maging ang wireless unit nito na Smart Communications kung tuluyang ipapaban ng pamahalaan ang Roblox sa Pilipinas. Diin nito committed ang PLDT sa pagprotekta ng kabataan kung saan patunay rito ang kanilang pag-block sa nasa 176,000 attempt sa pag-access sa websites na konektado sa online sexual abuse at exploitation sa loob lamang ng unang 2 buwan ng taon. Siniguro rin ito ang kanilang buong suporta sa mga hakbanging sisiguro sa ligtas na digital space para sa kabataan. Ginawa ng PLDT ang pahayag sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa ulat na ine-expose ng Roblox ang mga bata sa mga mapanganib na content kabilang na ang violent extremism. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, unang araw sa buwan ng Abril taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 60 pesos and 68 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 47 pesos and 19 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 81 centavos sa China yuan, 7 pesos and 74 centavos sa Hong Kong dollar, 80 pesos and 27 centavos sa United Kingdom pound, 70 pesos and 13 centavos sa palitan sa euro, 43 pesos and 63 centavos sa Canada dollar, at 16 pesos and 17 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang volleyball. Boxing pala, sorry. Iginit ng kampo ni Manny Pacquiao na professional bout at hindi isang exhibition ang inaasang rematch sa pagitan ng Filipino veteran boxer at ni undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. Ginawa ni MP Promotion CEO Jas Mathur ang pahayag makaraang sabihin ni Mayweather na exhibition lamang ang laban nilang dalawa ni Pacman sa Setyembre. Ayon kay Mike Coppinger ng Ring Magazine, sinabi ni Mathur na official fight ang napagkasunduan ng dalawang panig at hindi interesado si Manny sa isang exhibition match. Sinabi rin anya ni Mathur na napagkasunduan na ang The Sphere ang magiging venue ng inaabangang rematch. Nitong weekend nang kumabig si Floyd patungkol sa Pacquiao-Mayweather 2 fight matapos sabihin na exhibition bout lamang ang nilulutong laban. Ayon kay Floyd, ang muli nilang paghaharap ni Pacquiao ay para i-entertain
ma-entertain ang boxing fans at magbigay ng magandang show kaya kapwaan niya silang panalo sa pagtatapos ng laban. Binanggit din ito na hindi pa kumpirmado na The Sphere sa Las Vegas ang venue ng kanilang match sa Setyembre 19, ngunit isaan niya ito sa tinitingnang lugar. Maalalang una nang sinabi ni Manny na nais niyang bigyan ng isang talo si Mayweather mula sa unblemished professional record nito. Palaisipan din ang pahayag ni Floyd lalo't una na rin itong inanunsyo ang pagbabalik sa professional boxing matapos ang 9 na taong retirement. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula boxing, lipat naman tayo sa basketball. Mainit na CJ Perez at new import Justin Payton ang kumana para sa San Miguel nitong Martes dahilan para makuha ng team ang panalo kontra Macau 110-94 sa nagpapatuloy na PBA Season 50 Commissioner's Cup. Matapos ang dikdigang sagutan sa first half, biglang hataw sa third frame ang Beermen kung saan highlight ang 4-point shot ni Perez na siyang nagpalawig sa 25 points na ungos ng kanyang team kontra Black Knights. Sa kabila ng mga tangka ng Macau gaya ng napaiksing 8-point lead sa pamamagitan ng effort ni Phoenix Shackelford 93-85, tuluyan pa rin itong napahupa ng San Miguel gamit ang last-minute hustle ni Payton. Dahil sa panalo, improve sa 2 wins at 2 losses ang record ng Beermen habang butata sa 5 laro ang Black Knights. Next assignment ng San Miguel sa Easter Sunday, April 5 ang Ginebra habang tatangkain naman ng Macau na makasilat ng unang panalo mula sa pakikipagtos nito sa Meralco sa Abril 11. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, kabig naman tayo sa gymnastics. Tatangkain ni Carl Jarrell Eldruyulo na makasampa muli sa podium mula sa pagsabak nito sa FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Cairo, Egypt ngayong Biyernes. Sariwa pa sa matamis na panalo sa Antalya, Turkey ngayong buwan, partikular ang nakuha niyang unang ginto sa senior level ng men's floor exercise final. Susubukan naman ni Carl na makakalawit ng ginto sa mga aparatong sasalihan nito sa Cairo meet. Ikli lamang sa 4 na entry ni Carl buhat sa hindi pagpapalista sa pommel horse at steel rings events dahil may iniinda pa itong injury sa bukong-bukong. Samantala bukod kay Yulo, sasabak din sa nasabing torneo ang SEA Games gold medalist na si John Ivan Cruz maging sina Justin Ace De Leon at Juancho Miguel Besana. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At panguli sa ating sports balita, muling nakalikha ng pangalan sa world stage ang Filipino endurance athletes matapos ang impresibong kampanya sa Gomu World Championship sa Sinicello Balsamo Running Festival sa Italia. Nanguna sa pagwagayway ng watawat ng Pilipinas ang ultra runner na si Luisa Nunez na nakasilat ng gold sa women's 24-hour category. Nakompleto ng Paris-based athlete ang event mula sa pagtakbo ng 161 kilometers buhat sa 115 loops. Maganda rin ang naging performance ng kababayang si Rachel Cabasa na nakasungkit ng bronze mula sa pagtakbo ng 124.6 kilometers sa kaparehong event. Aabot sa 40 Filipino ultra runners na nakabase sa Europa ang lumahok sa torneo, patunay na lumalaki ang footprint ng Filipino athletes sa international endurance scene. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente. So pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghahanap ng connect ang ibang mga fanay kung bakit tight ang closeness ng mga aktres na sina Gretchen Barreto at Shaina Magdayaw. Bukod daw kasi sa madalas silang magkasama hanggang abroad, pati sa Derma Clinic ay magkasama na rin daw sila. Iniisip ng madlang people kung saang proyekto nagkatrabaho ang dalawa. Malayo naman daw pag malisyahan na may love angle sila. Pero anyway, wala naman talaga sa edad ang friendship. Pwede kahit sino nga raw, basta walang plastikan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, nagpamalas naman ang kapuso actress na si Bianca Umali ng kanyang galing sa paggamit ng balisong sa isang event kamakailan. Na-enjoy umano ni Bianca at ng kanyang nobyong si Ruru Madrid ang pagsasanay ng iba't ibang Filipino martial arts. Quote and unquote, "We've been having so much fun para mas mapatagal pa ang kultura nating mga Pilipino." Yan ang sabi ni Bianca. Excited ang dalaga sa nalalapit na pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. Ayon kay Bianca, 5 taon ang kanyang ginugol para sa naturang serye ng GMA Network. Quote and unquote, "We're down to our last 4-5 taping days. 3 years of taping pero I trained for 2 years for it before starting. So 5 years of my life, exciting." At avisala Eshma sa lahat ng mga sumuporta. Ngayong mahal na araw naman ay mayroong mga planong gawin si Bianca. Magpapahinga muna sina Bianca at Ruru mula sa pagtatrabaho ngayong Semana Santa. Sabi nga ni Bianca, quote and unquote, "Mag-rearrange ako ng bahay at sasamahan ko yung mga aso ko. Definitely we'll be spending time together." Yan ang pagtatapos ng dalaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kamakailan ay ipinagdiwang ng Korean actor na si Kim Ji-soo ang kaarawan kasama ang kanyang mga tagahanga. Para sa Never Say Die star ay inaalay na rin niya sa ina ang selebrasyon ng kanyang espesyal na araw. Quote and unquote, "This is the day I was born. At the same time, it is my mom's made me, right? So, it's also for my mom's day. Actually, I always give to mom for my birthday to celebrate. It touched my heart because I just expect to spend a normal day." Yan ang bungad ni Jisoo. Malaki na rin umano ang pinagbago ng pananaw ng binata tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan ngayon. Quote and unquote, "It has to be a special day. I used to invite a lot of people and celebrate big party before. But since like I was 28, I would just stay at home and spend quality time with my family." Yan ang pagtatapat ng Korean actor. Samantala, nangangarap naman si Jisoo na makabili ng kanyang sariling bahay sa Taguig. Gusto nang manirahan ng binata sa Pilipinas ngayon. Matatandaang 2024 nang pumirma ang Korean actor ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Mula noon ay sunod-sunod na ang mga naging proyekto ni Jisoo.
Quote and unquote, one of my wishes is I want to buy a house in the Philippines soon. BGC. Talagang BGC ang sabi niya. Yan ang paglalahad ng binata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.